Ang Ayan. sabi ko po dyan sa column ko, hindi kataka-taka at katunayan, inaasahan ko. Kasi ang boto dun sa Committee on Justice, halos unanimous. Isa lamang boto ang kumontra. 54, meron niyo 54 members voting in favor of the impeachment sa Committee on Justice. And there is only one na kumontra. At yun ay si Bong Suntay ng distrito dito sa Quezon City. At ang kasamaan palad pa, ngayon binabash siya. Pati pamilya niya sumama. Pero alam po ninyo, sa aking pananaw, kailangan kasi titingnan ninyo kung saan nanggaling yung kanyang pagsasalita. Narinig mo ba yung sabi niya, fair kami! Fair! Mr. Rimulya, anak ka ng tatay mo. Magagalit siya yung tatay mo. Kaibigan ko yung tatay mo ng batang-bata pa ako kapag gobernador ng Cavite. Yun, UP graduate ninyo. Pareho niya. Kaya lang, kakaiba ito eh. Fair daw siya. Pero, tingnan po ninyo, naghain na nga sa kanyang opisina. So, dapat, tahimik ka. Dahil mag-iimbestiga opisina mo. Hindi ka pa nga nag-iimbes, sinasabi mo na, ako, layunin niya, mag-incite ng sedition niya, gusto niya rebellion, gustong gulit. Saan ka naman nakakita ng ombudsman? Yan ang hirap sa'yo, boy. Ang hilig mo sa publisidad. 54, 5410 pa, Jesus Mariosep. Kaya yun ang sa Kamara de Representante, tuloy yan. Boboto, pupunta yan sa Senado. Tingnan natin kung ano talaga mangyayari. Sabi ko nga, let us see how the cookie crumbles. Ayan. Pakita mo yung para mai-translate ko. Ayan. Impeachment of VP Sara patently politically motivated. Yung sabihin, masyadong obvious, masyadong maliwanag na ito talaga politika lamang. So, yung unang i-move mo na, Carlo. Sige po. Move mo na siya. Ayan. Ay sabi nga doon sa kantang Let Me Try Again. Di ba? Natandaan yung kanta ni Frank Sinatra? Let Yes, me try again. Ulitin natin. Kaya itong House of Representatives, na alam naman natin na ito ang reputasyon nito ay napakasama na. Sapagkat ang anomalya dyan sa loob ng Kamara de Representante ay hindi mapapasinungalingan. Tandaan natin, ito, naglunsad ng impeachment process noong 1 taon. Laban kay VP Sara. Kaya yung kanyang milyong-milyong mga laban kay Inday Sara dahil ito'y lumabag sa 1-year bar rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maghain ng isang complaint sa loob ng 1 taon na nag-file pa lang noong nakaraan. Ngayon, mabagal yata ang galaw. Kahit na desperado na sila na tanggalin si VP Sara, hindi naman sila nagtagumpay. Pero sa ngayon, baka akala kanila, umaasa po sila na magtatagumpay naman sila. Siyempre, itong mga nandyan sa Kamara de Representante, sumusunod lamang sa kumpas ng konduktor. Kaya nakita niyo naman, yung kanyang ama na sila rin na may kagagawan. Ang sabwatan ng Administrasyong Marcos, pati na yung Kamara de Representante, pati na kaliwa, pati na yellow, sila po'y nagsabwat-sabwatan at inaresto, kinulong at tinapon sa dahig. At ngayon ay naroon sa Netherlands, nakakulong. Ayan po. Sambayan ng Pilipino naman, milyon-milyon ang sumusuporta kay Presidente Duterte. Hindi ba, Carlo? Nakita mo Yes, yun, ha? attorney. Sobra. At doon naman sa ICC, sa labas ng International Criminal Court,
At sa labas din ho ng detention center, naroon din ang daan-daang Pilipino araw-araw gustong magparamdam kay Presidente Duterte na sila ay sumusuporta sa kanya. At ito, tanong bakit po ba masyado yatang grabe ang sunod-sunod na paghataw kay Presidente, ay kay Vice Presidente Inday? Kasi nga, nag-anunsyo siya na siya ay tatakbong presidente at iniaalay niya ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa para ipagpatuloy ang tapang at malasakit na sinimula ng kanyang ama. Ano bang ibig sabihin ng tapang at malasakit? Ito po ang uri ng pamamahala sa gobyerno kung saan ay naroon ang malakas, mabilisan na pagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan at isang matapat na pagtutugon sa pangangailangan ng taong bayan. In other words, it is a philosophy. Action on the enforcement of the rule of law as well as focusing on people's welfare. Ngayon, nung siya kumandidato, ipinangako niya maliban sa inaalok niya ang kanyang buhay at kaluluwa sa pagtatanggol at pagsibi sa taong bayan. Si Inday Sara po, nangako din at sinumpa niya rin na sisirain niya ang makina ng katiwalian na nababalot ngayon ng buong burokrasya. Dahil dito sa mga walang hiyang mga politiko na nagnanakaw, walang katapusan ang kanilang pagkagahaman sa kapangyarihan at sa pera na ngayon ang ating bansa tuloy ay nakalugmok sa putik na kilalalagyan ngayon. At siya rin po ay nangako na ipagpapatuloy niya ang pagsisilbi at pagtatanggol sa sambayanang Pilipino na merong dedikasyon at talagang devotion na matatawag dahil itong pangkasalukuyang presidente ay nabigo habang ito namang mga yellow, mga kaliwa, mga pink, mga kalyado ni presidente talaga namang nagkakutsabaan sila, nagkaisa sila na sirain ng magamang Duterte. Kasi nga sila ang hadlang sa kanilang pananatiling sa kapangyarihan. Sila ang hadlang doon sa daanang kawalangyaan na tinatahak nila laban sa interes ng taong bayan. Ayan. At yung alam po ninyo, kung pag-aaralan natin yung impeachment, basahin mo, Carlo, yung bakit saan ba galing itong, ano bang grounds? Basahin mo yung paragraph na yan. Ayan. Sige, Attorney Sal. The impeachment complaint is based on the grounds of betrayal of public trust, plunder or malversation, bribery, graft and corruption, and other high crimes, which is a rehash of last year's impeachment of VP Sara. Tingnan nyo yung grounds nila, kung mapapansin nyo, ito'y dati na, noong isang taon pa, yun din ang kanilang impeachment. Hindi umano, ito'y pagtataksil sa ibinigay na pagtitiwala ng taong bayan, pagnanakaw, ang at iba pang matataas na krimen na yun lang, inulit lang naman nila. Pero tingnan niyo, isa-isahin natin. Ano ba ang mga demanda sa kanya? Ayan. I-move muna. Susunod na paragraph. Ito. Basahin ko na lang. Ngayon, ang unang-unang pong demanda sa kanya, irregular daw na paggastos ng 120 million confidential funds ng Department of Education. Kasi siya ang dating sekretaryo nito. Pero kahit na nga meron ng tinatawag na unmodified or unqualified opinion
ang Commission on Audit. Nang ibig kong sabihin, sinunod niya ang prosedimento ng accountability procedures at walang nakitang irregularidad sa kanyang paggastos sa 125 million. Pero itinuloy pa rin nila. Madalit sabi, premature. Wala naman sinasabi na may irregularidad. Pero ginawa pa nilang ground. Ano pa? Ano pa susunod? Ayan. Itong Ano sa pa confidential susunod? I-move funds. mo na yung ano. Tapos Ayan na po. tayo sa confidential fund. Okay. Next pa. Yan. Yan, attorney. Next paragraph. Ano ba yan? Confidential funds of the Office of the Vice President based on Hindi unproved... gumagalaw Next paragraph. It's a... Yung it Hindi is gumagalaw named that the names of... Habang Sige, babasahin ko na lang po, Attorney Sal. Itong susunod na na paragraph. yung confidential Ayun. funds daw ay sang-ayon sa kanila, ito raw po ay makikita mo may irregularidad kasi ito daw mga pangalan na tumanggap ay fictitious, inexistent kasi raw tinignan nila gaya ng Piatos, tinignan daw nila, wala naman daw pangalan ganon, wala naman daw taong ganon, wala daw sa statistics. At lahat daw ng mga pangalan doon, peke. Ayan ang pinupunti nila. Kaya, sinasabi nila, dito magpapakita na yung mga pera niya napunta sa kanya. Kunyari lang, tinanggap ng ganito, ganyan. Ang problema mo dito sa mga ito, nakakalimutan nila kung ano ba ang nature ng confidential funds. Ano ba ang confidential funds? Yung confidential funds. Yan ay ginagamit, nakareserba yan sa gobyerno o sa estado para gamitin laban sa mga kalaban ng gobyerno, ng estado, laban sa mga kriminal, sa mga terorista, sa mga rebelding komunista, sa mga nag-aasik ng lagim laban sa gobyerno, ang gustong pabagsakin ng gobyerno. Ngayon, kailangan nung malaman ng gobyerno na saan mo ba kukunin yun? Kukunin po yun doon din sa kanila. Yung mga nagtatry doon sa kanila. Yung nabibili sa kanila. But meron pong ganyan, maraming ganyan. Dito nga sa pangkasalukuyang pangkalatang pampolitika, meron nabibili yung pang sa kanila. Alam niyo, pag ang pera ay nagbigay ng kanyang kaliwanagan na nasisilaw kaya kumakagat. Ngayon, syempre, itong mga nandyan sa kalaban, pag nagbigay ng impormasyon, syempre bibilihin mo babayaran mo sila. Hindi naman pwedeng maaari na patatanggapin mo sila ng pera, milyon-milyon. Tapos pipirma yung pangalan nila. Hindi pa pwedeng ganoon. Hindi ganoon ang intelligence security operations. Kasi pag ginawa nyo po yun, mawawala na kayo ng source of information. Kasi sigurado, malalaman yon ng kanilang grupo, papatayin yun, pati pamilya niya. Hindi naman po pwede yun. Hindi sayang lang yung ginastos natin. Pagkatapos ng isang impormasyon, wala na tayo makukuha. Kaya dapat po talaga nakatago yun. Hindi ho dapat pinapakita yun. Ang mahalaga, tagumpay ba yung ginawa mo? Nagkaroon ba ng pagsira sa mga organisasyon na yon? Sa party ni Inday Sara, sa Department of Education, hindi po ba yung mga nire-recruit? Pero nagtagumpay ba sila? Ibig ko sabihin, kung hindi nagtagumpay, magaling ang pagpapatupad ng confidential funds, ang paggagastos ng confidential funds. Ganyan ho talaga tumakbo ang intelihensya. O kaya, ba't mo isasama yon as an impeachable ground, yung confidential funds? Dahil mga peke daw di umanon tumanggap. Tapos, gagamitin pa nila ang isang testigo na si Ramil Madriaga. Sasabihin niya, kesyo daw yung mga perang yon binigay doon sa isang kaklase ni Inday Sara, asawa ng kaklase ng Inday Sara, nilagay daw doon sa parking ng ombudsman. Puro po likha lamang. Ginawa lamang para siraan.
Kasi itong si Ramil Madriaga, sang-ayon po doon sa nabasa natin na sinumpaang salaysay na pinail ni Inday Sara kasama ang kanyang abogado na anak kong si Attorney Paulo. Nabasa ko yung affidavit. Abay, hindi pala kakilala ito. At ang dami nilang testigo na hindi siya kasama. Ito, nagkaroon lamang ng meron sila kasing pinapakitang picture na magpapakita. Alam po niyo yung pag-picture. Ako lang, libo-libo yata Ayun pala, meron palang isang nagtumatakbo siya, merong isang organisasyon na ginawa ng isang kaklase niya at pinahawak yata kay Madriaga. Yun lang ang naging ugnayan. Kaya nagkaroon ng photo op. Pero yung photo op na yun, hindi lang mo siya libo-libo ang nagpa-picture doon sa pagdiriwang na yun o sa isang event na yun. Madalit sabi, ginagamit nila ang lahat para talaga siraan si Inday Sara at magkaroon ng kahit na isang bahid ng katotohanan yung pinapile nila. Ano pa? Ano pa ba ang demanda? Basahin mo. Basahin mo, Carlo. She's charged... She's likewise accused. Attorney. She is charged with sedition owing to her utterances of imagining killing President Ferdinand Marcos Jr. Kita niyo yan. Kita niyo yun, no? Imagine, dinidimanda ho siya ng sedition dahil lang daw inimagine niya sa kanyang imahinasyon na pinapatay niya si Presidente Marcos Jr. O kayo, tatanungin ko kayo mga nanonood. Hindi ba, at one time or another, minsan, pag medyo visit tayo, galit na galit tayo sa isang tao dahil sa mga ginawa sa atin, ini-imagine mo lang, papatayin ko. Hindi yung krimen yun. Kasi kung iniisip mo lang at hindi mo naman ginagawa, hindi ka gumawa ng mga overt act na tutuparin mo yung mga nasa isipan mo, hindi yung krimen yun. Paano mo ngayon magiging masasabing impeachable ground? Hindi po pwede, mali. Ano pa? Ano pang demanda? Ayan. She's also charged with the grave threats against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez because she allegedly contracted an assassin to kill the three after she is killed by them. Ayan po. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo na yan. Tingnan niyo naman yung kabalbalan na yan. Dinidemanda ho siya ng grave threats. Kasi daw, sinabi niya raw ho na ipapapatay niya. Yung tatlo daw, si Martin, si Liza, at si Bongbong. Pero tingnan nyo ano ba ang context noon? Tandaan nyo, kung matatandaan nyo, matagal na akong sinasabi ni Inday Sara na merong banta sa kanyang buhay. Ito'y nagsimula nung ang isang kamag-anak ng presidente, kamag-anak, pinsang buo, gustong tumakbong president. Bahan sila sa mga kaliwa, sa mga yelo doon, at kinalkal nila yung confidential funds. At lumala po yun nung siya'y kumalas na sa administrasyon, nag-resign na siya. Kaya yung banta sa kanya, dahil nga alam nilang tatakbo siya sa 2028, ay matindi. Siyempre, si Inday Sara mayroon ni sariling tinatawag na security group. Alam nila kung sino ang mga nagpaplano, sino ang pwedeng panggalingan ng panganib sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ni Inday Sara sa isang pahayag sa publiko, sinabi niya na pag ako po ay napatay, huwag kayong mag-alala kasi may nakausap na ako. At sabi ko sa kanya, ito tatlong ito. Ito ang siyang mananagot. Kaya kailangan gantihan mo ako. Unang-una, tingnan nyo. Sinasabi nila, doon sa impeachment complaint, nabasa ko yung impeachment complaint, sabi nila, she contracted an assassin
Sus Maria Jose, nakipagkontrata daw sa isang mamamatay tao. Nasaan ang kontrata? Ibig mo sabihin, porket sinabi ko na, alam mo, may kinausap na ako. For all you know, baka nambubola lang ako. Baka blaster ko lang yun, yabang ko lang yun. O, so nasaan yung kontrata? Hindi nga binanggit. Hindi binanggit sino ba yung mamamatay taong yun. Wala. Walang identity. O, madalit sabi, kalokohan. Kaya, ang sabi ko po, unang-una, ano ba yung banta? Kailan ba mangyayari yung banta na patayin mo yung mga pumatay sa akin? Mangyayari lang ho yun pag siya'y napatay na. O ang tanong, paano nga isa nagbabantay, patay na siya? It's a threat coming from the dead. How can a dead person threaten another? Paano ba magbabantay isang taong patay na? Hindi po ba? O bakit niya ho sinabi yun? Kasi nga, naninigulo lang po si Inday Sara na kung talagang mapatay siya ng pinaghihinalaan niya na pumatay sa kanya, humihingi ho siya sa publiko at sa otoridad na itong mga taong ito ang imbestigahan nyo, ito ang mga taong nasa likod ng papatay sa akin, ito, pagigantihan nyo ko, ito ang mga tao ito. Yun lang ho ang ibig sabihin nun. But it can never be an impeachable ground in the same way that it is not a crime. Maiisip mo yung at hindi rin impeachable ground. Ano sunod? Ayan. O, tingnan nyo yan. Unexplained wealth daw. Saan nila kinuha unexplained wealth? Hindi niya nga tinago. Ang kanilang basehan yung kanyang salin. Di ba mula nung year 2007 may sinabi niya, hanggang sa 10 taon, nagkamal daw siya ng 10 milyon. Unang-una, hindi niya tinago kasi nilagay niya ron kung magkano increase ng kanyang asset. Pero nakakalimutan ito na yun ang salin, joint. Ibig sabihin, kasama ang asawa. Pati kita ng asawa mo, isasama mo doon. At yun, 10 taon na sinasabing, nakalagay kasi doon 30 million ang nadagdag. Actually, hindi 30 million kasi tinitingnan ko, merong liabilities. In other words, may pagkakautang ng 6 na milyon. May babayaran mo pa yun. So, ima-minus mo pa yung 6 million plus. So, lalabas mga 24 million lang ang nakadagdag. Magkano ba yung 24 million dalawang mag-asawa, lalong-lalo pa yung kanyang asawa, abogado rin at may bupete at marami ring negosyo na ininvest. Siyempre, may kita. Pag may kita, so taon-taon nagdadagdag yung kanilang income. At hindi naman tinatago, nilagay nga doon. Paano mo ngayon sasabihin na ito'y nagpayaman? Illegal, unlawful. Pinakita nga nila Paano mo mapuprobahan? Sige nga. Kaya mali na naman, groundless na naman ang kanilang basis for the impeachment. Ang sabi ko po dyan sa column ko, hindi kataka-taka at katunayan, inaasahan ko. Kasi ang boto dun sa Committee on Justice, halos unanimous. Isa lamang boto ang kumontra. 54, meron niyo 54 members voting in favor of the impeachment sa Committee on Justice. And there is only one na kumontra. At yun ay si Bong Suntay ng distrito dito sa Quezon City. At ang kasamaan palad pa. Ngayon, binabas siya. Pati pamilya niya sumama. Pero alam po ninyo, sa aking pananaw, kailangan kasi titingnan ninyo kung saan nanggaling yung kanyang pagsasalita. Kaugnay doon sa kanyang analogy o paglalarawan. Kasi ang nilalarawan niya doon, yung iniisip mo, kahit na pinakamasama yon, ay hindi isang krimen yon at hindi impeachable ground. Yun ang pinupunto ni Bong Suntay. Kaya sinasabi niya, nakakita ko ng babae. Ang ganda pala kung ano na naiisip ko. Yung ba, isang krimen? Hindi. Yun ang punto niya ron, hindi krimen, hindi impeachable ground. Kaya,
Yung pong mga pagbaba sa kanya, mawalang galang na. Medyo, intindi niyo, analogy lang to. Mas matindi pa nga yung analogy ko, hindi ba sabi ko sa isang programa ni Pinky One Point. Sabi ko, Pinky, parang ganito rin lang yon. Ha? Sasabihin ko, may nakita akong babae. Naku, okay to. I-rape ko ito. Ibig pa sabihin, crime na yon na ginugusto kong i-rape? Hindi. Kasi nasa isip mo lang eh. Wala pa. Walang overt acts. Wala nothing. Sabi naman nila. Bakit kasi sinabi niya in public? Bakit naman hindi niya sasabihin in public? Public hearing yun eh. At ang pinag-uusapan doon, yung impeachable ground, at ang pinupunto ni Bong Suntay, yung impeachable ground yun, na inisip ng presidenteng patayin, at inisip na pinagbantang patayin, puro nasa isip lang yon. Para lang yung nakakita ako ng babae doon na gusto ko, krimen na ba yun? Yun ang pinakapunto ni Bong Suntay, Diyos yun. Alam nyo, ang problema sa inyo, unang-una, dapat tinignan nyo yung context. Talagang wala namang intensyon, naglalarawan lang siya. Pangalawa, tandaan nyo, investigasyon yon sa Senado, or rather, isang hearing sa Senado regarding the impeachable ground. Ang pinag-uusapan doon, impeachable ground, whether what you have in your mind, even the worst of crime, is criminal or not, or is an impeachable ground. O madalit sabi, kasama yon sa kanyang paglalarawan. Kaya hindi totoo na gusto niyang sakta ng damdamin o binabastos niya mga babae. Hindi, malayo, hindi yun. Ito kayo namang mga kumukontra dyan sa human rights, mga babae. O tuloy, may nabasa ako sa isang social media. Merong isang pahayag, ewan ko kung nabasa mo yun, makita mo, Carlo. Isang mensahe kay Ann Curtis. Sabi niya, Miss Ann, ako, di mo kilala, hindi ko kilala si Bong, hindi rin kita kilala. Pero, naalala mo ba? Sabi niya si Attorney Laika Lopez, na hindi lamang binastos, inilipat. Yun si Laika Lopez po, yun ang Chief of Staff ni Inday Sara, na kinontep nila, kinulong nila sa Kamara de Representante, pagkatapos in the dead of the night, abay, hinihila nila at itinatransfer sa kulungan ng mga pinaghihinalang kriminal. Kaya hindi ba na ospital siya? Bakit hindi kayo umiimik nun? Yun ang tunay na pambabastos at pagsira at paglabag sa kanyang karapatan bilang babae. Bakit hindi kayo nanahimik? Sabi nitong nagsasalita, kayo mga nasa human rights, wala kayo lahat imik. Ngayon nagagalit kayo kay Bong Suntay, naglarawan lang yung mama. Ngayon binabas yung katakot-takot. Pambihira talaga naman. Kawawa. Kaya sabi ko, solo-solo siyang kumontra. Ngayon nababas pa siya. Tapos ang tanong ko, Carlo, Yes po. bakit 54 votes? Ano na nangyayari doon sa mga di umanong mga Duterte? Mga Duterte followers, bakit kayo nanahimik? Para kayong sementeryong tahimik pag hindi araw ng mga patay. Wala kayong kahimik-himik. Hindi kayo nagpa-participate. Kahit na kayo hindi miyembro ng committee, pwede naman kayo mag-partisipa. Sino ito? Si Rufus Rodriguez. Yes, sir. Oy, Rufus, hanga sana ako bira ka ng bira. Yung pala, boboto ka rin. Ano klase? Ano ba yan? Ano bang political hypocrisy and convenience yan? Ha? Bakit kayo ganun? Siguro, sabi nila, meron pa kami 1 taon. Magtatago muna kami. Kasi sayang yung mga ayuda namin. Walang matatanggap ang aming distrito. Kaya kahit na ayaw namin, boboto muna kami. Yan ang problema. Wala, pag ganyan ang ganyan tayo, hindi tayong ulad. Palagi tayo nasa putik ng kinasasadlakan natin. Walang mga prinsipyo. Yan ang nakikita natin dyan. Ay, alam niyo ba? Sabi sa akin,
Yung isang Yes, anchor, attorney. bigas niya ako. Sabi niya, Attorney Sal, huwag mo ipagtanggol si Bong Suntay, ha? Sabi ko ba, alam problema sa inyo? Kung ano ang tama, tama yon kahit na unpopular. Kahit na maraming kukontra sa'yo. Pero kung sa pananaw mo talaga, wala namang ginawang masama yung mama, ba't di mo ipagtatanggol? Kaya ako lang daw nagtatanggol publicly kay Bong Suntay. Eh kahit na magalit kayo, sinasabi niya lang, dinidemanda niyo si Inday Sara dun sa naiisip niyang krimen. Iniisip pa lang. Eh ako, nakakita ko ng babae, gusto ko rin. May gagawin ako sa kanya. Yun ang ibig ko sabihin, krimen ba yan? Hindi krimen. So it cannot be an impeachable ground. That's the whole point of the narrative of Bong Suntay. That's why I'm defending his illustration of the absurdity, ang katawa-tawa ng isang impeachable ground. Sigurado, pagdating sa plenary, boboto at boboto yung mga yan. Impeachment, itatransmit nila yan sa Senado. Sana magkamali ako, pero hindi yun. Kaya, marami nang sinabi natin na nagkakatotoo. Kasi nga, ina-analyze mo lang na objectively. Tinitingnan mo yung kultura ng mga politiko. Yung mga yan, ang nagiging batayan ng kanilang pagkilos ay yung personal nila. Bihirang-bihira ang isang politiko na gumagalaw sang-ayon sa interes ng taong bayan. Naku, maniwala kayo. Kaya yung mga yan. Sigurado, ang interesante dyan, tingnan ninyo ang bilang ng boboto. Baba-baba ang boto sa mga boboto ng impeachment nung nakaraan, last year. Sa tingin ko, bababa. Kung magkailan ba nun, parang umabot yata ng 200 plus eh. Baka ngayon bababa. Kasi yung mga iba, naggumagawa na ng kanilang mga safety plans. Alam nila si Inday Sara, napakalakas. At siguradong most likely than not, presidente na ito. Kaya ngayon pa man, pinapakita na nilang hindi sila kontra. Yeah. Sayang naman yung mga distrito natin na hindi makatanggap. Sipsipuna ako dito kay BBM sa administrasyon. Kaya sa kanila ako babaliktad after 1 year. Malayo pa naman 2 years and 2 months pa eh. Yan. Kaya tandaan nyo yung mga politikong yan will always vote on the basis of personal interest. Never interest ng kanilang kinakatawanan o ng sambayanang Pilipino. Ngayon, pagdating sa Senado, medyo mahirapan sila. Kasi 24 doon eh. At kailangan 16. 16 ang boboto para i-convict siya. Ang problema nila, ang mga nakakasiguro lang ng mga kontra, kasi malalaman mo naman yung kontra dahil ngayon pa lang, umukontra na eh. Wala pa paglilitis eh. Binabanatan na si Inday. Yan, si Pinky Lacson. Isa yan, boboto yan, kontra. Kontra sa pag-absuelto. Madali sabi ko, kundi. Sino pa? Yan si Raisa. Untiver. Si Untivirus. Ako, isa pa yan. Sigurado yan. Yang Tulfo. Naku, isa pa yan. Senate Ilan President na sila? po. 4 na. Kasi pati yung kapatid. Sino pa? Si Senate President Attorney Sal, tingin nyo? Yung mga iba, questionable na bumotong conviction. Yung mga pusakal na kontra kay Inday Sara lamang. At wag ko kayong maniwala, nabubuto sila on the basis of evidence. Kasi kung on the basis of evidence, walang ka-ground, walang kabase-basehan, walang kabatay-batayan ang impeachment. Dismissed. Dapat sa Committee on Justice pa lang nga yan. Pero hindi ba sinabi na natin sa inyo? Hindi pa ako napupunta sa Committee on Justice. Sinabi na natin, either matulog dyan ka ako o siguradong itatransmit. Eto na nga. Rekomendado na. Sufficient inform and substance. 54-10 pa. Jesus Maria Jose. Kaya yun ang
sa Kamara de Representante, tuloy yan. Boboto yan, boboto. Pupunta yan sa Senado. Matingnan natin kung ano talaga mangyayari. Sabi ko nga, let us see how the cookie crumbles. Ayan. Narinig mo ba yung sabi niya, fair kami! Fair! Mr. Rimulya, anak ka ng tatay mo. Magagalit siya yung tatay mo. Kaibigan ko yung tatay mo ng batang-bata pa ako kapag ng gobernador ng Cavite. Yun, UP graduate din yun. Pareho niya. Kaya lang, kakaiba ito eh. Fair daw siya. Pero, tingnan po ninyo, naghain na nga sa kanyang opisina. So, dapat, tahimik ka. Dahil mag-iimbestiga opisina mo. Eh, hindi ka pa nga nag-iimbes. Sinasabi mo na, ako, layunin niya, mag-incite ng sedition niya. Gusto niya, rebellion. Gustong gulit. Saan ka naman nakakita ng ombudsman? Yan ang hirap sa'yo, boy. Ang hilig mo sa publisidad. Hindi ka lastful mo sa publicity ay nandyan. Ano ba? Gusto mo ba talaga tumakbo? Ginagamit mo yung opisina mo sa Justice Department, ngayon mga ombudsman. Gayahin mo si Sunny, yung pinalitan mo. Hindi mo makikita magano eh. Hindi mo makikita mag-press con. Trabaho lang ng trabaho. Eh, pero mo, piniprejudge mo na. Tsaka alam po ninyo. It is not important kung ano man kung meron mang lihim na layunin itong 18. Ang pinag-uusapan, totoo ba yung aligasyon nila na nagdala sila ng pera kung saan-saang tao? Sinabi nila yung addresses, sino mga tumanggap, sino mga... Totoo ba yon o hindi? Yun ang iimbestigahan mo, yun lang. Whether or not it's true or not. Kung totoo, anong gagawin mo? O di syempre, papainan ka ng kaso doon sa mga taong tumanggap ng pera. Kung hindi naman totoo, after investigation, dismiss mo. Hindi yung hindi pa nag-iimbestiga. Pareho nung i-secretary pa, meron ka na kagad na conclusion. Si Kibuloy, guilty. Si Duterte, guilty. Alam mo kung ito nasa klase ko, Nasa attorney. gagayahin ko si Dean Vicente Abad-Santos, pinipingot niya yung tenga ng mga estudyante pag pamali-mali ang sagot. Nako. At kung ito anak ko, nako, babalik ako sa dating pamamalo ng nanay ko. Ako naman mamamalo sa puwet niya.